guys, pakikita ko po sa inyo ang aking inning arch na pwede na pong cut para po meron na naman po tayong pagkain sa ating farm. Ito po siya guys, ha. Ating gagamitin cutter, knife at plastic tape at straw. Kaya po may straw at saka kawayan. Pagka po medyo lumundo po siya, after po natin makat, gagawin po natin siyang brace para po straight. Straight lang siya. Kung kayo po nanonood sa YouTube, Sir Henry Pai, alam niyo po, nag-range po ito ng 500, 350, 250. Lalagyan ko ng brace para hindi po siya makibuka. Kasi hindi pa po natin ito itatanim sa ngayon. Siguro po mga after 2 days. Tanim na po ng asawa ko sa farm. Tapos tatalian po natin dito. Ganito po, yung iba po kahit hindi po lagyan ng brace, kung medyo maliit lang po ang puno nila, ang seedling po nila, kung maliit lang, kung medyo maliit lang. Ito kasi mahaba na, mataas na eh. Ayan po, nakaisa na po tayo. Hindi naman po kung bibili pa tayo ng seedling, mahal. Ito naman pong isa, medyo malaki-laki. Ayan, ito po ang pangalawang seedling natin. Ito po oh, ang ganda nito. Medyo malaki. Medyo malaki siya. Oops. Mataas. Hindi po yung kinat natin. Lalagyan po natin ng plastic tape. Pinagyan po ito ka ano oh. Ayan po oh. Dikit na po sila. Lalagyan po ulit ng tape. Ayan po, nakadalwa na po tayo. Pero mo po kung bibili pa to, magkano rin. Sa Abuyog Leyte po nakakabili po ng ganito. Lalagyan ulit po natin ng brace para po sila straight. Lalagyan po natin ng straw ulit. Sa sunod ko pong vlog, papakita ko po ulit sa inyo paano po mag-in-arch. Ito po kasi na-in-arch ko na, hindi pa ako nagpa-vlog eh. Po, nakadiba na po tayo. Ayan naman po. Ayan po. Kita nyo po. Ito po mga ganitong branches. Pwede po natin itong i-in-arch. Hayaan niyo po, pakikita ko po sa inyo paano pag-in-arch. Ayan.
pong langka ay ito pong Eviart jackfruit ay gusto po nito sa naiinitan, sa expose po siya sa sunlight para madali po siyang lumaki. Would you believe guys ng asawa ko, bumili lang siya ng 10 ganito, 10 seedling, Eviart seedling. Bumili po siya. In order lang po niya. Ngayon po, yung 10 seedling na yon, nung nasa mga around 6 months, malaki na po siya. Ngayon, ang ginawa po niya ay, sa una muna, nag-in-arch po siya para daw hindi na bibili ng seedling dahil may biro mo magkaano din naman. Nakagawa po siya ng mga 10. Ngayon habang siya po ay nag-in-arch, nanonood ako. Sabi ko, paano kaya ako matutunan niya? Sabi, try mo. Edi itrinay ko po. Edi nagkaigi naman. Tuwang-tuwa po ako. Siyempre, happy din naman po ang asawa ko. At sabi niya, sige mag-in-arch ka uli. Para hindi na tayo bibili. Yun. Kaya po dumami sila. Nasa hundreds na po ang puno namin. Ang tanim po namin lang doon sa farm. Tapos dito po sa backyard, ay nasa 20 na po. Tapos ay meron pa akong ganito, madadagdagan pa, at madadagdagan pa uli. O edi, marami na. Ihintay lang po tayo ng 3 to 4 years. Kaya po ay bubunga na. Malaking bagay na po ito. Ginagawa namin para sa pamilya. Tsaka po isa pa, hindi naman po tayo bumabata. Para po pagtanda natin meron tayo ika nga ay siyempre matanda na tayo. Pasyal-pasyal sa farm. Kung luluubin ng Panginoon, harvest. Kikita pa tayo. Kasi kung matamis po yung ibang native na langka, mas matamis po ito. Dito po sa amin, siguro po kami pa lang po ang meron ganito. Dito po sa Agdangan, kami po at taga-Agdangan, Quezon. Pero meron kami napanood sa YouTube na binisita ni Sir Henry Pai sa Batangas. Parang 1 year ago lang po yun. May napanood po kami sa YouTube. Po. Kahit po sa backyard lang, pwede po kayo magtanim. Para hindi na po kayo bibili. Pagka hindi po ako busy, paghapa yung mga bata ay walang pasok or nasa school, o hindi po ako naiinip, ito po ang ginagawa ko. Maghala-halaman. Ayan, naka-4 na po tayo. Ayan, naka-4 na po tayo. 4. Sunod na po tayo sa kabila. Meron po ditong 3. 3 po ito. Di 4 at 3, meron pa 7. Ito po ay wala pa po itong 1 year. Wala pa pong 1 year old itong puno nito. Ito seedling lang po. Ayan po seedling lang po yan Seedling na in-arch. Ito po lumaki na yung puno niya. Yan. Nilagyan po namin ng brace. Kasi po hindi po siya straight na straight. Gawa nga nung
bumagyo. Mabuti po hindi nabali. Mabuti po hindi siya nabali. Nilagyan po ng brace ng asawa ko. Ayan po, kaya po nakahilig po ng ganyan. Pero okay lang po yan. Ikakat na naman po natin ito. Ikakat na naman natin. Pagka po yung meron ka pong kahit sabihin nating maliit lang na bagay itong ginagawa natin, ang feeling po natin ay masaya, masarap po sa pakiramdam na ayan, may iintayin kang may iintayin kang isang bagay na katulad po nito, magtatanim ka, maghihintay ka po na pagbunga po nito ay magiging maganda po ang resulta. Kaya po ito tumatagal ng lifetime po pag ito po itinanim ninyo ang puno nito. Uulam pa yata. Kita ko sa inyo. Ito po ay tinatawag na double rootstock. Double rootstock po ito. Ibig sabihin, dalawang seedling po yan na pinasibol. Tapos idinikit po siya. Dinikit ko rin po yan. Maganda nga yun para lalong titibay po ang kanyang puno. Yan. Malaki na po ang puno nito. Ay, nito malaki na. Ito matakas. Ayan. Diba po? Kami na po tayong itatanim sa farm. Thank you, Lord. Sa blessings. Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching, guys.